Okay. Welcome, March na ngayon, ano? At tayo mamaya meron pong Santa Cena. Para po doon sa nasa sa YouTube, nasa sa ating FB Live, at sa Zoom, muli ko pong inuulit ang ating paanyaya sa bawat sambahayan. Lalo tigit doon po sa may mga anak na maliliit. Bagamat kung kayo may walang anak maliliit, kayo po'y kasama rin. Ito po'y maglalaan lang tayo ng hindi lalampas sa 15 minuto bawat araw mula po sa March 28 hanggang April 4. No? At ito po ay tatawagin nating Journey into Esther. Ito po ay mapapag-aralan natin, tayo magkakaroon ng family devotion, talakayan o Bible sharing patungkol sa kung paano bago dumating ang araw na kung saan ang Panginoong Hesus ay ipapako sa krus hanggang sa kanyang muling pagkabuhay. No? At dito po sa gawain ito, meron tayong mga booklet, meron tayong mga kit na ipadadala sa bawat pamilya, sa bawat pamilya. Kaya kailangan din po tayo magpatala at maaari pong sa sunod na linggo ay maaari na tayong mag-distribute, no? O kaya before hanggang March 24 ay sikapin po natin na lahat ay nabigyan na isa lamang po sa bawat pamilya at tinimok din natin ang ama ng tahanan at ang ina ng tahanan ang siyang manguna dito po sa ating gagawing family devotion. Yan. Ito po ay minsan lang natin gagawin. Hindi po natin ito gagawin sama-sama dito sa church. Ito po ay sa atin sa kanya-kanyang tahanan. Kaya ito po ay mas masaya, mas ma-enjoy natin ang bonding ng pamilya at higit sa lahat ay makasama natin ang Panginoon sa atin pong pagdiriwang ng Esther. Alam naman po natin, ang buong bansa natin ay magdiriwang ng mahal na araw at kasama po tayo, no? Na atin pong alalahanin ang ginawa ng Panginoon sa krus ng Kalbaryo bago pa lang siya ipako sa krus. Kasama rin naman ang ating mga anak upang mga bata pa lamang sila ay kanilang maunawaan, maintindihan at maging bahagi na ng kanilang buhay ang alaala ng ginawang paghihirap ng Panginoon para sa ating lahat. Kaya ang bawat isa po ay inaanyayahan muli na tayo po'y makibahagi. Handa po natin ating pamilya. Ulitin ko po, ito ay 15 lamang minuto kada araw. At ano po ating gagawin? Siyempre, habang ito po'y ating ginagawa, tayo po'y kukuha ng picture sa bawat araw na tayo may family devotion. At meron po tayong GC account, doon po natin ito isesend. At ito po'y ating ipa-file para makita po natin yung bawat isa ng pakikibahagi. Kahit po kayo ay nasa ibang bansa o nasa ibang lugar, kung nais nyo pong makibahagi, kahit kayo ay nag-iisa, maaari din. O kayo makagagawa ng grupo kung hindi man ito ang inyong first family, may kasama kayo sa mga room, naroon sa abroad, pwede nyo rin po itong gawin. Ulitin, sa darating po ng March 28 hanggang April 4, meron po tayong gaganaping family devotion na ito ay pinamagatang. Ang tema po natin ay Journey into Esther. Ayan. So ito po ay inihanda ng ating pong Glory, ng ating GCC Glory Kids sa tulong naman po at sa encouragement ng Glory Kids Church ng Kuta, Kinabalo, na kung saan po ay ang church na pinamumunan po ni Dr. William Good. At ito naman po ay sa panguna rin ang Glory Kids Church sa panguna ni kung tawagin po namin ay si Auntie Margaret Wood. Yan. Kaya maganda po ito at hindi lamang po tayo mapapagpala, hindi lamang po tayo mabibless, kundi mag-enjoy po ang ating family. Okay? So much for that. Today, my message is about another beyond normal. So sa second part of beyond normal, and my theme is divine guidance. O yung tinatawag na banal na patnubay o yung patnubay mula sa kalangitan. Divine guidance. Napag-aralan po natin sa linggo yung banal na tapang. Ano? Kailangan meron tayong tapang paano tayo ay bumarap sa hamon ng buhay, lalo na po sa ating mga paglilingkod. Today, we will talk about beyond normal. Dito po sa Aklat ng Gawa, chapter 10, verse 44 to 48. Sa verse 44, habang nagsasalita pa si Pedro, dumating ang banal na espiritu sa lahat ng nakikinig doon. Ang mga mananampalatayang Hudyo ay sumama kay Pedro mula sa Joppa.
ay namangha dahil sa pinagkaloob din ng Diyos ang banal na Espiritu sa mga hindi Hudyo. Yan. Nasundan niyo po ba? Dahil narinig nilang nagsasalita sila sa iba't ibang wika na hindi nila natutunan at nagpupuri sila sa Diyos. Kaya sinabi ni Pedro, natanggap na nila ang banal na Espiritu. Tulad natin kahit hindi sila mga Hudyo. Kaya wala nang makapipigil sa kanila para bautismuhan sila sa tubig. At inuutos ni Pedro na bautismo sila sa pangalan ni Jesucristo. Pagkatapos noon, pinag-usapan nila si Pedro na matili muna ng ilang araw. So, banal na pagtubay or divine guidance. Doon po sa kwento, nakita natin ito ay nangyari na nang sila'y nangangaral, hindi lamang sa mga Hudyo o yung tinatawag na mga religious people during the time of Jesus Christ o yung mga tinatawag na mananampalataya noon. Kung maging sa mga hintil o yung mga hindi Hudyo na nakikinig at tumanggap sa Panginoon, naranasan din nila ang banal na Espiritu. So, ibig sabihin, sa ating panahon, hindi ang Diyos nagtatangi ng tao. Lahat ng nanampalataya, lahat ng tumanggap sa Panginoong Jesus, lahat ng mga tao na lumapit sa Diyos. At sinabi nga ng Panginoon, kumato kayo bubuksan, no? Tumawag, tumanap, pasusumpok. Kung kayong masamang ama, marunong magbigay ng mabubuting bagay sa inyong mga anak, ganun pa kaya ang inyong ama na sa langit? Di ba sinabi ng Bible, kung hihingi ba sila ng isda, bibigyan mo ba ng ahas? Kung hihingi ba ang iyong anak ng tinapay, ang ibibigay mo ba ay bato? So, hindi. Kaya sinabi niya, kung kayong masasamang ama ay marunong magbigay ng mabubuting bagay sa inyong mga anak, gano'n pa kaya ang ating napakabuting Diyos sa langit? No? Hindi katiting, walang anumang bahid ng kasamaan ng Panginoon. Ang puso niya ay nais niya na tulungan lagi ang kanyang mga anak. At sa lahat ng sumampalataya na tatawa at hihingi, kung hihingi ninyo ang banal na Espiritu, ito'y ibibigay sa inyo. Kaya nga po, bakit kaya may mga tao ang akala nila tumanggap na sila ng banal na Espiritu pero hindi pa naman talaga nararanasan. Kumbaga, ibig sabihin po yung tinatawag na bautismo sa banal na Espiritu, yung pong iba kasing mga doktrina ay nagtuturo na ito ay natanggap na ng lahat ng mananampalataya. Simula na tanggapin mo si Kristo dahil bumaba na sa Holy Spirit, yes. Pero meron po yung tinatawag na measure. No? Sabi po ng Bible, merong measure ng pananampalataya. Ibig sabihin, tulad dito ng bata, wala ka sa kapuspusan ng iyong pagiging mature. No? Walang bata na lahat ng bagay ay alaman mo na. No? Kahit nga matanda, hindi mo naman alam lahat ng bagay. Pero, siyempre, iba na yung matanda. Yung maturity, yung tinatawag na stature mo, nag-iiba na. No? Hindi nawawala na yung ugaling bata. Kaya nga meron sinasabi, kahit matanda na, ang ugali ay bata pa rin. Kasi hindi nagmamature. Hindi na-develop yung stature. So, yung stature, wala po ito doon sa mga kaloob ng Holy Spirit. Pwedeng ikaw ay marami kang gift ng banal na Espiritu. Pero at the same time, hindi ka pa rin pala naman nadidevelop o hindi ka pa na itataas yung antas o yung stature ng iyong pananampalataya. Sa iba naman po ay hindi na alam kung paano sila ba'y tumanggap na ng bautismo o hindi. Pag sinabi pong bautismo, iba po yung measure. No? Ikaw ay nilagyan, ikaw ay nabigyan ka. So lahat ng mananampalataya ay pinananahanan. Sabihin, tumatahan sa atin ang Espiritu ng Diyos. Sabihin nyo sa inyong katabi, sa mga nasa Zoom, nasa FB, sabihin nyo sa inyong sarili, sumasa akin ang Espiritu ng Diyos. Nagtagabin ko si Kristo. So na sa atin ang Espiritu ni Kristo. Pero pag sinabing puspos, or nabautismuhan, ang salitang bautismo ay ikaw ay nakalubog. No? Yung wala ka ng kontrol pa ikaw ay naroon sa isang dagat na malakas ang alon, o kaya naman ikaw ay nasa isang ilog na rumaragas ang alon, ay para maranasan mo ang alon, ay huwag mo salungatin. Hayaan mo lang hindi magpating anod. Ibig sabihin, pabayaan mo. No? At kung saan kadalhin, hayaan mo lamang. Ganun din ang banal na Espiritu sa ating buhay. Kapag ikaw'y sinabing puspos o nabautismo, ikaw'y nakalubog sa banal na Espiritu, mawawalan ka na ng, o hindi mo kailangan gamitin ang iyong sariling kalakasan,
at sarili mong kaisipan, kundi ang banal na Espiritu ang ganap na mangunguna sa iyong buhay. No? Yun ang ibig sabihin ng bautismo. Kaya ang bautismo ay hindi ka lamang merong measure. Ikaw ay puspos, umaapaw sa iyo ang banal na Espiritu. Kaya sinabi po ng Bible, kailangan natin ang bautismo sa banal na Espiritu. Ibig sabihin, mananampalataya na noon yung mga unang Kristiyano, pero hindi lahat ay nakaranas ng bautismo sa banal na Espiritu. Kaya nga sabi nga, sikapin niyo, kayo'y mga puspos. No? Kaya nga sinabi ni Pablo, sikapin ninyo. Ibig sabihin, kahit hindi mananampalataya na, pwedeng hindi ka puspos ng banal na Espiritu. Are you with me? Kaya nga sinabi niyo, so, sikapin ninyo. Sabihin, pwede nating hilingin, pwede kang manalangin, pwedeng hilingin mo sa Ama ang banal na Espiritu na ikaw ay puspusin sa araw-araw. Are you with me? Kaya nga, sabi ni Pedro, hindi lamang sa ating mga Hudyo, pati yung mga hindi Hudyo na sumampalataya sa Panginoon, nang naikinig sila ng salita ng Diyos, nung bumaba ang Holy Spirit, sila'y nangapuspos din. Remember, hindi pa sila nababautismo sa tubig, pero napuspos na sila ng banal na Espiritu. Amen? So, ang panalangin po ay mahalaga. Ito ay mainam kung ito ay palagi ang nakakabit mismo sa pinagmumulan. At ito nga po, o yung author nito ay ang banal na Espiritu. Kaya, mahalaga ang panalangin. Ito ay mainam. Ito ay importante. Ito ay napakabuti para sa atin. Pero ang pinakamagandang panalangin, yung ikaw ay laging nakakonect sa Holy Spirit. No? Hello? Maliban po sa banal na Espiritu, ang panalangin po ay mawawala ng kabuluhan. At ito ay maliligaw lamang o, ang sabi ko nga nung nakaraang mga linggo, yung panalangin mo ay hindi pa lumampas sa kisame ng inyong bubungan, kung wala ang banal na Espiritu. Kailangan po natin ang banal na Espiritu. Kailangan natin ang banal na patnubay, ang gabay. Kaya nga sinabi ng Panginoon Jesus sa kanyang mga alagad, huwag kayong munang umalis. No? Huwag muna kayong umalis. Pagdating sa Jerusalem, huwag muna kayong aalis. Hintayin niyo ang ipinangako, ang mga aliw, ang comforter, ang banal na Espiritu, bababa ito sa inyo. Siya ang tutulong sa inyo. So, siya ang papatnubay. Kaya, importante sa ating mga mananampalataya, yung banal na patnubay. Minsan, kailangan po ng mga bata ang patnubay ng magulang, sa eskwelahan ng mga guro ng nakatatanda. At importante yon. Kung wala po ang patnubay na katatanda, ay maliligaw ang mga kabataan. Huwag nating isipin na minsan tayo ay nasa sa edad na ng teen, pag tayo ng 13, minsan 20 na, lumampas na tayo sa teen, minsan ay 30 na. Minsan may mga pagkakataon na may mga ilang bagay sa ating buhay, kailangan pa rin natin ng patnubay ng nakatatanda sa atin. Tama ba? Lalo na sa mga kabataan. Karaniwan ng mga kabataan ay madali silang madala ng mga, kung ano yung uso, kung ano yung mga napapanahon na nauuso, lalo na ngayong panahon ng digital platform, no? O yung tinatawag na mga technology, no? Ngayon ay haling na haling ang mga kabataan sa mga pinapanood sa YouTube, sa mga vlogger. Pero dapat maging maingat pa rin tayo. Hingin pa rin natin ang patnubay ng magulang. Tingnan natin baka tayo nai-influence ng kanilang ng spirit ng isang vlogger, no? Walang masamang manood, but let us always watch and pray na huwag tayo ma-contaminate ng espiritu, no? Ng spirit ng word. Hindi po ibig sabihin, hindi tayo dapat makisalamuha sa mundo. Pero dapat yung espiritu ng mundo ay wala sa ating buhay. No? Dapat tayo ay nasa gitna ng mundo. Dapat tayo nakaka-influence sa mundo. Are you with me? No? Tulad po ng mga pagliligawan, no? Hindi po dahil sa gusto natin, nag-enjoy tayo, ay tama lahat ng ating ginagawa. No? Kaya nga iba yung magulang. Iba yung nadadama ng magulang. Iba yung nakikita ng magulang. Kasi pinagdaanan na nila. Tama ba? Sa mga kabataan, lalo na pag mga wala sila naisip kundi yung saya, yung ligaya, nakapiling ang kanilang sinisinta. Yun ang naisip. Pagka-text, masaya. No? Pero hindi lang po ganun ang buhay. No? Kapag tayo nagkamali sa panahon na ito, magsasuffer tayo sa ating future. Kaya importante yung gabay. Tandaan po natin, importante yung gabay. Sabihin po natin gabay. O patnubay or guidance. Importante.
kahit nga sa eskwelahan, kailangan mo meron din dong guidance counselor. Ganun kahalaga ang gabay. No? Sa anumang paglalakbay, importante rin ang gabay. Mabuti ngayon, may waste, pero minsan, naging waste of time. Isang araw ako nag-waste, kung saan naman ako dinala. Sabi ko, waste of time pala ito minsan. Minsan naman tama, minsan ay mali. No? Mali yung gabay. So, mabuti lang merong Google Map, yun, mas tama minsan, yung Google Map. Pero, wala pa naman akong karanasan doon sa map, sa Google Map na mali. Pero sa Waze, ang dami ko ng karanasan na waste of time yung Waze. So, doon sa Mabini, kung saan ako dinala, na meron naman pala ibang napakaluwang na daan. Doon ako pinadaan sa Makipot, kaya yung nagkagasgas agad yung aking sakyan, bago-bago. No? Tama naman, pero pagkakakipot na daan, pwede mo palang dumaan sa maluwang na daan. No? Wala namang traffic doon sa Mabini noon. Noong pumunta kami ng Tanawan, dinala naman kami doon sa eskwelahan. Kaya lang sa likod ng eskwelahan, nandaan lamang ay tao hindi makapapasok dahil sinara na ang gate, sinara na yung pader. Tapos paano to? Tama naman, so ang layo pa ng aming inibutan. Waste of time na naman. Okay. But still, salamat na rin lang sa Waze. Kasi libre naman. Kasi kayo may internet, nakamalaking tulong, lalo sa Kamaynilaan. Pero importante yung gabay. Kapag wala kang gabay, ano mangyayari sa'yo? Ikaw ay posible, malamang ikaw ay, ano? Malamang ikaw ay maligaw. Pag wala kang gabay, maliligaw ka. Huwag natin isipin, ako naman ang umiibig. Ito na may damdamin ko. Ako nakakaalam, no? Still, yung damdamin ko nagbabago. Yung tinatawag na magic of love ang tawag ng iba. Yung simbolo na, hindi nagbabago yan. Hindi yan habang panahon naramdaman. Kaya pag hindi na paglabanan at nabuyo, minsan nauwi sa mga pagtatanan, maagang pag-aasawa, ano pa, maagang yung teenage pregnancy, maagang nagbubuntis. Siyempre, yung mga babae, wala naman lalaki nagbubuntis. Naintindihan po ba natin? Kaya importante yung gabay. No? Ganon din sa ating buhay. No? At ang pinakamabuti at ang pinakasiguradong gabay na hindi pwede magkamali ay ang Diyos at ang kanyang banal na Espiritu. Amen. Kapag siya ang ginawa nating gabay, ang kanyang salita, ang banal na Espiritu, sigurado hindi tayo maliligaw. Kaya mahalaga ang gabay. Kahit sa isang barangay, no, hindi lahat ng tao ay alam. No? Maaaring kayo marunong kasi isang bagay, so, pero hindi mo ibig sabihin, alaman mo lang lahat ng bagay. Importante ang gabay. Huwag natin mamaliitin na yung guidance, yung gabay ay hindi natin kailangan. No? Hindi lahat. Ultimo sa mga simpleng bagay, no? Marami pa tayo, kahit nga ako, matagal-tagal na rin sa ibabaw ng mundo, no? Matagal na rin pastor. Pero may mga pagkakataon pa rin na hindi ko pa rin sigurado ang ibang mga bagay. At kailangan kong manalangin, humingi sa Panginoon, o ang Diyos ay nagbibigay ng mga tao na tutulong para mas maintindihan ko ang buhay. Di ba? So, lalo na tigit yung ating mga young people. No? Sa ating mga young people, lalo na yung mga bata. Kaya nga, we train our young people, and then our young people, sila ating ini-encourage na i-train nila yung susunod na generation. Kailangan nila ng gabay. No? Lalo na yung mga bata, no? Lalo na mga bata, hindi pa naman nila alam lahat ng tama at mali. Kaya kami kasabihan tayo, kung ano ang nakikita ng bata na ginagawa ng matanda, kahit ito'y mali sa mata ng bata, ito'y nagiging tama. Kasi nanggagaya lamang sila sa ginagawa ng matanda. Kaya, kailangan natin ng gabay at syempre, hindi naman kayo pipili ng gabay na basta na lamang. Kailangan kilala ninyo, mayroong pagtoo, mayroong tinatawag na integridad. Ibig sabihin, hindi naman siya perpekto kung dito sa yung gabay ng tao. At lahat higit ay ang Panginoon. Siyempre, ang Diyos ay perpekto, hindi siya pwede magkamali. That's why we need the Holy Spirit in our life. No? Kailangan natin ang banal na Espiritu. No? Mahirap ang makapamuhay ng isang matagumpay na mananampalataya sa buhay nito without the guidance at without the power of the Holy Spirit. That's why we need the Holy Spirit. Kailangan natin ang banal na Espiritu sa ating buhay. Amen? Amen. So sa tuwing tayo nananalangin,
tinatawag natin ang pansin o hinihingi natin ang pansin ng Banal na Espiritu upang tayo'y gabayan, pagtubayan, at bigyan ng sigla, bigyan ng enthusiasm, pasiglahin, buhayin ang ating pananalangin. Sabihin, dumating sa punto natin yung tinatawag na nabu-burn out o na naiiga. Even our prayer life. No? Dumating sa panahon na parang ayaw mo nang manalangin. That's why we need the Holy Spirit. We need the conviction. We need the power. We need the encouragement. We need the guidance of the Holy Spirit in our life. Lalo na tayong mga mananampalataya. Kailangan natin ang patnubay ng banal na Espiritu. Ito ang nagiging karanasan ng mga naunang mga mananampalataya. Katulad po ng ating binasa sa Bible, sa Aklat ng mga Gawa, na kapag sila'y nananalangin, kailangan nila ang banal na Espiritu. Kaya nga sa ating panalangin, lagi nating hihingin ang patnubay ng banal na Espiritu. Amen? Huwag natin kalilimutan, without the guidance of the Holy Spirit, without the guidance of God in our life, it is impossible to live a victorious life. Kailangan natin ng gabay. Ano man natin ginagawa? Hindi, ito man ay sa loob ng church, sa labas ng church, sa ating work, sa ating pag-aaral, we need the guidance of the Holy Spirit. Kailangan natin ang pagtubay ng Banal na Espiritu. Sa tuwing tayo mananalangin, sa tuwing tayo, ano man ang gagawin, kailangan natin ang gabay ng Banal na Espiritu. Ano kaya mangyayari kung wala ang patubay ng Banal na Espiritu? So, siguro, ano mangyayari sa atin? Ang panalangin natin ay sariling lakas. No? Pinipilit mo lamang ang isang panalangin. Kaya nga nung una, ang dami ko, at kahit ako ginagawa ko yun, ang dami nagpe-pray noon eh. Magpe-pray sa may sakit, may pagtakat pa, Jesus pray! Pinipilit na gumaling. Minsan naman, hindi naman gumagaling. Kasi wala naman yan sa takat, wala sa lakas ng boses. Wala yan sa sigaw. Wala yan sa talagang namimilit. Although, when you are a preacher or you are saying somebody, depende yun sa lugar. Kung kailangan mong exert ang iyong boses, medyo high tone, medyo meron namang low, pero depende sa harap. Pero sa panalangin, hindi naman natitignan yung lakas ng boses. No? Sa pangaral, minsan importante yon. Pero sa pananalangin, ang importante yung ang panalangin mo ay pinapatubayan ng Banal na Espiritu. Sigurado, sasamahan ka ng Diyos. No? At magkaroon ng resulta ang iyong panalangin. Amen? So, number 1, the Holy Spirit give us wisdom on how to share the gospel. So, ang Banal na Espiritu ang bibigay sa atin ng karunungan. Kung paano natin ibabahagi ang mabuting balita o ang ebanghelyo ni Kristo ng kanyang paghahari. So, it is the Holy Spirit. Kaya nga, kapag kayo nagbabahagi ng Word of God, yes, importante siyempre nag-aaral, importante nagbabasa para may maibahagi. Pero it is the Holy Spirit, siya ang tumutulong upang ang iyong ibinabahagi ay matugunan ang pangangailangan ng mga nakikinig. So, as a preacher o bilang isang mangaral, hindi ko naman alam ang eksaktong pangailangan ng bawat isa. But it is the Holy Spirit na naglalagay at nagbibigay ng karunungan sa isang nagbabahagi sapagkat minsan hindi mo alam. I still remember sa isang meeting namin sapagkat ito maraming karanasan pero ang share ko yung pinaka-latest na hindi ko malimutan. Although nung bago-bago ako nag-share sa mga Bible study, sa pangaral, sa lugar, lalo na sa lugar ng Bukal. Di lang doon, kahit dito sa Migilan doon dati. Okay, nag-share at preach. Biglang merong isang babae na umiyak ng umiyak. Pagkatapos, at kinausap pa ako, nung makatapos ang aming gawain, na nasabi niya, Pastor, hindi naman tayo kakilala. Sigurado namang kasi hindi naman ako umaten. Mahal ko nga. Pinakilala sa akin yung kanyang mga kapatid. Ito yung ibang kapatid na kilala ko. Hindi naman sila ng kapatid na meron pala siyang kapatid na gano'n ang sitwasyon. So, nooy nag-share, ay biglang nag-touch ang kanyang puso. At pagkatapos, sabi niya, para kasi yung sinasabi mo kasi, Pastor, parang kilala mo ako. Ako yung tinutukoy mo. Sabi ko, hindi ko alam. So, kasi uyak, nagpa-pray over. At to make the story short, naging maayos naman yung kanyang buhay.
at siya nakabalik sa abroad, nagkaroon ng pamilya. And another one is, yung isang pastor, hindi ko naman alam ang sitwasyon, ay narito kami sa meeting. I think it's a General Assembly meeting ng mga pastor. At ako'y pinag-share ni Bishop Wong, at ako'y nag-share. At nabanggit ko yung buhay sa ng mga pastor. Yung paglilingkod sa church, yung submission, yung aming, pag namin ingatan ang aming sarili, ganito. And so, parang ako nabanggit. Pagkatapos may lumapit sa akin, pastor. At ang sabi, pastor, alam mo na ba nangyari sa akin? Wala. Totally wala talaga akong alam. Kaya pala hindi umiimik yung isang pastor na kasamahan niya dati. Akala niya, akala naman ito na kwento sa akin, wala naman akong alam. Ano ba yun? Kasi yung binabahagi ko, tama-tama eh. Akala ko na ikada na sila ni pastor ganito. Sabi naman ni pastor, wala, hindi ko nagkakausap ni pastor Raymond. So, natugunan yung kanyang pangailangan. Sabi ko, praise God. Sabi ko, salamat sa Panginoon. Pinapatunayan ng Diyos na hindi natin ito karunungan. Ang Diyos lang, ginamit lang ako ng Panginoon. Kasi hindi ko naman alam na yan. Sa simple kong sinishare sa kanila ay pala eksakto sa pangailangan. Kasi yung pastor ay namaalam na doon sa kanyang grupo, which is may mga bagay siya hindi maintindihan. So natugunan ng araw na yun. So, yun ang, kapag ang banal na Espiritu ang nanguna sa atin, hindi mo kailangan na, yes, importante meron tayong alam kung kakalasa siyempre, wala. Pero ang banal na Espiritu ang siyang mangungusap sa mga tao, sa bawat individual, ayon sa kanilang pangangailangan. Ang banal na Espiritu ay nagbibigay ng karunungan kung paano natin ibabahagi ang Ebanghelyo. No? Sabi nga ni Pedro sa Gawa chapter 10 verse 44, habang nagsasalita pa si Pedro, dumating ang banal na Espiritu sa lahat ng nakikinig doon. Dumating ang banal na Espiritu. Hindi lamang sila nakinig at naintindihan, bumaba pa ang Holy Spirit sa lahat ng naroon. So, hindi lamang tayo tinuturuan ng ating sasabihin, siyempre, sa tuwing tayo ay nagbabahagi ng Ebanghelyo. Ang banal na Espiritu ay nagbibigay sa atin ng kapangyarihan sa bawat mensahe na ating ibinabahagi. Sa bawat salita mong ibinabahagi mo, hindi lamang sa mensahe, sa bawat iyong ginagawa. Ito'y sa computer, ito'y sa iyong pag-aaral, kailangan natin ang patnubay ng Holy Spirit. Importante ang pag-aaral, importante maging attentive mali, naiisipin ng isang kabataan, ay ako muna yung maglalaro, bahala na mamaya sa akin sa kabanal na Espiritu. Hindi ka naman. Mali yun, mali. So, siya ang tutulong sa iyo upang ang pinag-aralan mo ay iyong maalaala. Di ba? Siyempre, anong ipapaalala sa iyo kung wala ka namang natutunan? Tama ba? Paano mo maalala ang isang taong hindi mo naman kilala? So, kailangan nakilala mo muna para sa iyong maalaala. It is the Holy Spirit. Bagamat, kaya nga may kasabihan sa mga pastor daw, ang sunod na daw sa Holy Spirit ay ang kanyang asawa. Kasi siya nagpapaalala kung nalilimutan ng pastor. Kasi pag tayo nagpe-prayer meeting, di ba, mapapansin nyo, no? Paano ko natatanda lahat noong una nilisa ni sa Estela. Pero, pauli naman, siguro natatama na siya maglista. Pero, to God be the glory. Kung minalilimutan man tayo, isa, dalawa, halos lahat, wala tayong nalilimutan, sobrang pa nga yung ating pinag-pray. Sabi ko nga, sa edad ito na, pero during that time na, totoo, malilimutin ako. Naalala natin lahat. Pero pag minsan talaga nalilimutan at Sister Stella nasa room, kasi bihira naman siya nasa room, siya nagpapaalala. Kaya nga sabi ng mga pastor, hindi mga asawa ng pastor ang pangalawa na sa Holy Spirit. Siya nagpapaalala ng nalilimutan. No? So siyempre, ganun din naman ibang kapatiran. Ano? Pag may nalilimutan si pastor, kayo nakasunod din ng Holy Spirit. Pinapaalala ng pastor, baka nalilimutan nyo. Yan. Pero it is the Holy Spirit. Kaya po, ganun kahalaga ang banal na Espiritu sa ating buhay. Ito ang tutulong, ito nagbibigay sa atin ng power, ng kapangyarihan, sa bawat mensahe na ating ibinabahagi, sa bawat salita, sa bawat ating ginagawa. Ang banal na Espiritu ang tumutulong sa atin. Hindi naman ibig sabihin tayo gagawin perfecto. But kapag tayo nagtitiwala sa banal na Espiritu sa ating buhay, tutulungan tayo. Gagabayan tayo, sasamahan tayo. Kinakailangan nating umasa sa kapangyarihan ng banal na Espiritu. Doon tayo magtiwala. Yes, importante kayo marunong, pero huwag ka masyadong magtitiwala sa iyong karunungan. Sabi nga nung ating prayer kanina, ng ating nag-lead sa atin ng worship, ay huwag nating
Huwag tayong magtiwala sa ating sariling kakayanan. Tama yun. Kaya nga natin ang patnubay at gabay lagi sa tuwi-tuwi na ng banal na Espiritu. Every time, ano man ang ating gagawin, especially when we share the Word of God. Minsan, hindi mo alam ang iyong gagawin. Minsan, ang tigas ng ulo ng isang tao, ang dami nilang mga kadahilanan. Pero kapag nandiyan ang wala ng Espiritu, siya ang gagabay, papatubay, tutulong sa iyo. Magtiwala lang tayo sa Holy Spirit. Pangalawang bagay, the Holy Spirit blesses us with spiritual gifts. Yan. And enable us to worship. Ang mga Espiritu nagpapala sa atin ng mga spiritual na kaloob at kakayahan sa ating mga ginagawang pananambahan at iba pang gawain, siyempre. So kaya nga, it is the Holy Spirit na nagbibigay sa atin ng kaloob. So, doon sa mga hindi pa nila masyadong nababasa yung kaloob ng Banal Espiritu sa 2 Corinthians chapter 12, tama ba yun? O 1 Corinthians chapter 12. Yung mga kaloob ng Banal Espiritu, ito'y mga kaloob ng kapangyarihan. No? Ang halimbawa nito yung word of knowledge, yung word of wisdom. Sabihin, salita ng karunungan, salita ng kaalaman. Sabihin, makadiyos na kaalaman. Hindi lamang yung kaalaman na ating napag-aralan o natandaan. It is word of knowledge, karunungan. Ito yung naging classic ko ng example. At ito'y totoong-totoo. Si Nanay Angelina, nung nabubuhay, ang mag-asawa ni Mamay Victor, at tawag ko Mamay Victor. Pero ang tamang tawag ko doon ay Tiyo, o Kaka. Dahil siya second cousin na aking ama. So, kaya nga lang, dahil sa matanda na, kalbo pa, namulat ako ng kalbo, na may uban, na ilan ang buhok. Kaya ang tingin ko Mamay, kasi ang tingin ko kaedad ng aking mamay, kaya Mamay ang aking tawag. Nung sinabubuhay, ay sila pareho na born again dahil si Tatay Victor, si Mamay Victor ay pagdating sa kaalaman, sa mga knowledge dito sa ibabaw ng mundo, mas lamang siya sa kanyang asawa. Ang kanyang asawa naman, ang aking pagkaalam, napangasawa niyang no read, no write. Ibig sabihin, hindi marunong sumulat, hindi marunong bumasa. Natuto lamang magbasa nung mabigyan ng kanyang anak ng Bible, na pilitang mag-aral magbasa. At natutunan isulat ang kanyang pangalan. Pero talaga hindi nakapag-aral. No read, no write. Pero siya manalangin. Mas malalim naman siya pagdating sa spiritual na pakipag-ugnayan sa Diyos. She's very prayerful. Talagang tumanggap na siya ng mga kaloob ng Banal Espiritu at marami. Una siyang tumanggap ng mga kaloob ng Banal Espiritu sa kanyang asawa. Kanyang asawa naman patalino sa larangan sa ibang bagay. Pero minsan, may mga bagay pa rin hindi maisuko nung una sa Panginoon. Kaya sa tuwing aalis ng bahay ang kanyang asawa, nag-aalala si Inay Angelina. Ito'y true story. Kaya minsan na maalam ang kanyang asawa, luluwas sa Maynila, pupunta doon sa dating amo na may-ari ng pabrika, ay nag-alala si Nanay Angelina sapagkat alam niya nung una na kapag lumalabas ang kanyang asawa, ay pupunta ng mga nightclub, pupunta ng mga lugar, ng mga nag-iilaw, nagigitnat mga ilaw. Kaya nag-alala siya. Sabi niya, baka naman kaya, saan ko pupunta? Kasi hindi nasasanay na umaalis sa kanyang asawa ng ilang araw. Punta kasi yung anak, saka may asikasuhin. Pagpunta sa Maynila, ay nagkataon, pinaghanda ng damit, ilang damit, okay ako babalik. Sa Bacalwa, ako'y babalik, ganyan-ganyan. Sabihin, dalawang tulog isa sa Maynila. Okay, ganyan-ganyan di ka. O, ito. Umalis na kanyang asawa, si Tatay Victor, punta na Maynila, nakita yung dati niyang amo, niyakan siya sa isang lugar. At pagkatapos, after ng 2 nights and 3 days, umuwi na. Pagdating sa bahay, napasok-pasok ng bahay. Kung ikaw, Victory, alam kung saan ka nagpunta. Ano sinasabi mo naman? Abay, kita-kita ko yung habang nagpe-pray. Kagabi, kitang-kita ko, ang suot mo pang damit ay yung isa kong pinadala sa iyo, yung stripe, ay ikaw ikay nagpasok sa mga ilaw ay ganito. Sinabi, kasama mo ika si ganito. Sabi, paano mo naman nasabi? Abay ako nagpe-pray, nakita ko yung parang ng telebisyon. Habang ako nakapigil, kitang-kita ko yung ginagawa. Nako, ikaw naman ikaw, Angelina, yung pagiging born again mo, pagiging mapanalanginin mo,
ay ginagamit mo naman ikaw sa pagbibintang sa akin. Ay siyempre, ay na makapagtalo. Ay sabi namin, bahala ka, basta humingi ka ng tawad sa Diyos. Nung maalis ang kanyang asawa, lumapit ang Mami Victor sa kanyang anak kay Kuya Fred. Kung nakikinig sila, ito na may matagal ng kwento. Paulit-ulit ang kwento. Sabi ng Mami Victor, ba't gayang iyong ina? Kalayo-layo ko na, kita pa rin aking ginagawa. So, ang tawag doon, word of knowledge. Hindi yan galing sa karunungan ng tao. Hindi ko po sinasabi sa lahat ng pagkakataon. Alam niyo si Stella, meron niyang gift of word of knowledge. Sa panaginip naman ng kanya operate. Yung mga napapanaginip niya. Minsan bago pa mangyari, minsan napapanaginip na niya. At ito lang ay mahadlangan o magkakaroon ng pagbabagong istorya. Kaya kailangan pinapakita upang ito ay ipanalangin. At 2 times ito nangyari, natatandaan ko. At yung pangalawa ay hindi namin hayaan mapahamak. Although yung una naman hindi naman napahamak. Kaya lang, napauwi talaga. Nanaginip siya sa isang kamag-anak namin, kasamaan, o bayaw niya na nasa abroad, biglang umuwi. Kita niya pa pati mga sinakyan, isa-isa. Yung itanong, sino mga sumundo sa inyo? Hindi naman ikaw sa tricycle. Pero ang totoo, mula Bawan, pauwi sa kanila, sa tricycle sila talaga sumakay. So, lumakulat yung totoo nangyari, napauwi na. So, nung pangalawa niya panaginip naman, umiiyak kanyang kapatid, nasa lubong sa Bawan, nakita niya na umiiyak dahil naman may nangyari sa kanyang anak. So, ang ginawa namin nung pangalawa, hindi namin binaliwala. Kami nanalangin na. Lord, ano po ito ay, kung ito po ay mangyayari, kung po mag-control ko, maghawak. So, nanalangin kami. So, nangyari nga, nakasalubungan namin sa Bawan, kanyang kapatid, umiiyak na. Ang sabi ay, sinubuhay ka sa ospital si Sherwin at mabuti na lang ikan, dumating ilan na lang daw minuto, kung ilan pa daw minuto, puputok na ang kanyang appendicitis. Ay, kumusta ngayon? Ay, maayos na naman, ligtas na ito. Ay, please, mag-alala. Ayos na ito, patuloy namin pamalaman. So, ang tawag po doon, word of knowledge. Are you with me? Amen. So, yan ay mga karunungang kalaman na hindi mo matututunan kahit kanino maliban sa kaloob ng banal na espiritu. Speaking of tongues, sabi ng iba, sa demonyo daw yun. No? Hindi mo naman kailangan pilitin. Kapag ang banal na espiritu dumating sa iyo, nagtanampalataya ka, naging magsasalita sa pagwika, dating sa iyo ang gift of tongues. At yan, ang gift na yan, hindi para sa iba. Yan ay personal mong gift para sa iyong sariling kalakasan. Magkakaroon lamang ng pakinabang ang iba kapag yan ay naipaliwanan. Kaya nga, pwede mong hilingin din na bigyan ka ng Panginoon, ng Holy Spirit, ng kakayanan na ma-interpret yung speaking of tongues. Are you with me? Ang tawag diyan, kaloob ng banal na espiritu. Pero hindi naman ibig sabihin, kung hindi ka nagsasalita, hindi ka ligtas. Pero, kaya lang, may namimiss ka na pwede mong maranasan na kapangyarihan ng Diyos. Amen. Hallelujah. Hindi naman ibig sabihin, pag wala kang gift of word of wisdom, hindi ka ligtas, no? Ang kaligtasan ay galing sa Panginoon, ito ay biyaya ng Diyos. Pero, mahalaga ang kaloob at kapangyarihan mula sa banal na espiritu. Upang tayo makapagpatuloy at magawa natin ang mga bagay na imposible na pinapagawa ng Diyos, ito'y nagiging posible sa magitan ng kapangyarihan ng banal na espiritu. Hallelujah! Naintindihan po natin. Ano pong sabi ng Gawa chapter 4 verse 45 to 46? Ang mga mananampalatayang Hudyo ay sumama kay Pedro mula sa Joppa ay namangha dahil sa pinagkaloob din ng Diyos ang banal na espiritu sa mga hindi Hudyo. Dahil nalit nila nagsalita sila sa iba't ibang wika na hindi nila natutunan at nagpupuri sila sa Diyos. Imagine, pati yung espiritu ng pagsamba dumating. Hindi na nila kailangang pilitin na itaas ang kamay. Sila'y kusang nagpuri sa Panginoon because of the Holy Spirit. Are you with me? Sa ating pananalangin, ang banal na espiritu ay pinagpapala tayo o binibigyan tayo ng mga kaloob o alay na bibigay sa atin ng kakayahan upang ating kasisiya o ikagagalak natin sa ating mga pananambahan at paglilingkod sa Panginoon. So sa magitan ng Holy Spirit, nabibigyan tayo ng joy,
Hindi yung ikinapipilitan. Okay, pinapagawa kasi hindi meron kang joy. Habang ginagawa mo, meron kang joy. Hindi dahil sa may malaking sweldo, may malaking gabi. Minsan nga wala, minsan nga abunado ka pa. Pero puno-puno ka ng kagalaan. Yun ang kagalaan hindi kaya ibigay ng salapi. Yung iba, para masaya pag maraming pera. Pero ito, nagiging masaya ka habang ikaw pa nagbibigay. Habang ikaw pa nagagastusan. Maturuan mo lang ang mga bata, ikaw pa nag-aabuna. Pero nagkikalak na gala. That is the joy that comes from God. At hindi yan nababayaran. Hindi katulad ng kagalaang bigay ng mundo. Halimbawa, nakabili ka ng car, yes, masaya ka. Siyempre, sinong hindi matutuwa, nakabili ka ng kotse. No? Nakabili ka ng bagong kotse. Masaya ka. Pero maliwala at sa hindi, lilipas din yung saya mo. Lalo na pag ikaw ito nakatuon, o nakakita ka ng ibang mas bago at mas maganda. Napapalta ng inggit. Pero ikay nakabili na. At tandaan nyo ba? Tingnan nyo po yung cellphone. Hindi pa naman dahil hindi nagpapunction eh. Pero yung iba bakit bili ng bili? Kahit nagpapunction pa. Kasi nga nakakita ng bago. Naiintay siya doon sa mga promotion, sa mga bago. Pero yung joy na yun, dilipas. Pero yung joy na bigay ng Diyos. Hallelujah. Hindi mo kaya tumbasan. Kaya tayo ba, ikaw ay umayo sa gagasolina. Hindi naman laging ka po pwede pumili sa church. Dahil lalo na sa mga pandemya. Lagi kayo bibisita sa church. Hindi man po ganun kayaman. Yes, mayaman po ang ating church. Hindi pa lang natin hawak ang pera. Tapos hayo na nga yun. Bisan po, sa edad kong ito, nakakaramdam ng pagod. Pero pag nasa gawain, nakapagmaneho ko ngayon, patagay-tay, pabalik. Sa gawain, tapos pumunta pa sa isang gawain. Ganito, kahapon. Mabuti kahapon, meron akong driver. Si Brother Nobel. So, kasi iba po yung joy na bigay ng Panginoon. Amen? Yun ang hindi nababayaran. Hindi pa ito sa kayamanan. Yes, importante yung maraming pera. Importante yun sa buhay nito, pero lagi yung pansamantala. Katulad ngayon, nung panahon ng pandemya. So, di ba dumating ang time na wala kabuluhan yung malaking church? Kasi wala naman lahat service, lahat online. Ay pa paano kung hindi ka marunong mag-online? Kaya noon, naging trending yung kailangan ang mga pastor marunong ka ng digital platform. Hanggang ngayon naman, meron pa rin kung hindi pa nakapag-church service. So, hindi doon importante kung paano mo pupunin ng church. Ngayon nga, dito sa ating church, pag napuno na ang prayer natin, Lord, wala po sanang maraming dumating. Kasi pag dumami, problema tayo. Ilalo ba sa ating mga worker? Ay, mating yung mga bisitang hindi mo paupuin. Naintindihan niyo po ba? Sa tala dati, pag may kulang, parang nasa loob lang. May hindi yata na atin ngayon. Magpalista kung sino nga atin. Yung hindi nagpalista, huwag pupunta atin. Baligtad ngayon. See? So, sabihin, yung mga pamantayang pangmundo, nagbabago. Pero yung pamantayan ng Diyos, yung kagalakan, same. Kay digital platform, kay kukunti, tayo pa na. Ang mahalaga yung kagalakang bigay ng Diyos sa magitan ng banal na Espiritu. Natutulungan din tayo sa ating pananambahan. At kapag tayo ay natutong sumamba sa tulong ng Holy Spirit, natuto tayo magpurit sumamba sa Diyos. Alam niyo, pagdating natin sa mahihirap na sitwasyon ng ating buhay, nakakaya na natin lampasan. Amen. Ganuman kahirap ang sitwasyon. Bakit? Dahil ikaw ay mananamba. Dahil ikaw ay sumasamba sa Diyos sa tulong ng banal na Espiritu. Pangatlong bagay. Ang banal na Espiritu ay nagbabahid o nagpapahid. Pinapahiran tayo upang gawing malakihan ang pagunlad ng kanyang kaharian. Ibig sabihin, sa wikang Ingles, the Holy Spirit anoints us to do great exploits for His kingdom. Sabihin, talagang malawakan, malakihan, kakaibang pagkilos ng Diyos sa kanyang kaharian. So, ito ang tutulong sa atin. It's only the Holy Spirit. Sabi ng verse 22 ng Gawa chapter 11, 22 to 24. Ang pangyayaring ito ay nabalitaan ng iglesia sa Jerusalem. Kaya pinapunta nila si Bernabe sa Antioch. Pagdating niya roon, natuwa siya dahil nakita niya ang mga kabutihang ginawa ng Diyos sa mga tao roon. At pinayuhan nga sila na maging matapat at matatag sa kanilang pananampalataya sa Panginoon. Sabi ng verse 24, mabuting tao si Bernabe.
Pinapatubayan siya ng banal na espiritu at matibay ang kanyang pananampalataya sa Diyos. Kaya marami sa Antioch ang sumampalataya sa Panginoon. Imagine na. Kailangan lang pala ang patubay ng Holy Spirit. Kailangan yung kabutihan na nakikita sa atin ng tao ay gawa ng banal na espiritu. At dahil doon, walang kahirap-hirap ang mag-akin ng kaluluwa. Ang mga tao mismo ay lalapit sa Diyos dahil nakikita sa iyong buhay ang kapangyarihan ng Diyos. Amen. Amen? Amen. Hallelujah. Katulad din po ni Bernabe o Barnabas, ibang salita. Maaari tayong lubos na magbigay ng daan. Maaari natin bigyan ng pagkakataon o patuloy natin bigyan ng pagkakataon ang Holy Spirit sa ating buhay, sa magitan ng ating panalangin, na tayo ay gamitin ng Diyos para sa Kanyang kaharian. Huwag po tayong matakot na paggamit sa Panginoon. Matakot tayo na tayo gagamitin ng Diyos na wala ang banal na Espiritu. Mahirap yun. Pero sa magitan ng Holy Spirit, kahit ikaw'y sino pa, ay kung sila na yung halina nga, no? Alam niyo po ba, hindi siya marunong sumulat at bumasa noon. Natutulan ng ilang mga letra. Nakapabasa lang ng Biblia ng Tagalog dahan-dahan. Pero alam niyo po ba, pasasabi ko nung panahon na siya'y kasama ko, maedad na. Pero siya po yung membro kuno sa church na pinakamagaling mag-imbita. Abay, halos lahat sa amin ng bahay na may sakit, ay kaya ako napupuntahan dahil ng Nanay Helena. Kagaling makipagpulong, mga kakausapin. Gusto mo isasama ko dito ay pastor. Ay sa sito, mas mabuti. Kaya halos lahat ng mga namamatay na matatanda. Ultimo mga mag-aanting. Ay kaya ako nakararating ay dahil sa tulong ng Nanay Helena. Siya lang ang ay mag-usap. Talagang pinapatubay. Wala siyang sinisinong tao. Ay, yun naman ang kagandahan minsan, isang tao wala ipagmamalaki. Talagang nagtitiwala lang sa pwedeng gawin ng Diyos sa kanyang buhay. At halos napuntahan ko lahat ng bahay. Lalo na yung mga may matatanda na kakasakit. Hallelujah. So, kung yung katulad nila yung ginagamit ng Diyos, ganoon din tayo. Lagi kong sinasabi, yung Facebook, yung digital media, mas madali ngayon. Magsisend ka lang, may messenger. Kaya mong ibahagi. Pero minsan, kapag wala sa iyo yung joy ng pagbabahagi, wala sa iyo yung katapangan, nanguna yung hiya, hindi mo alam anong gagawin, simpleng isesend mo lang, nahirapan tayo mag-send, di ba? Pero kapag kasama mong Holy Spirit, kahit sino, kaya mong ibahagi ang salita ng Diyos. Amen? That's why we need the power of the Holy Spirit. So, kanino mo natin maaaring bahagi ang mabuting balita, ang paghahari ng Diyos? Kanino natin maaaring bahagi? Sa lahat. Digital media, kapitbahay, kamag-anak, ay sino? Huwag tayong matakot. No? Sabihin, gumawa tayo ng pananalangin at i-desire natin na magamit tayo ng Panginoon. Sa ating mga kaibigan, kahit sa aking mga katropa, kahit sinong bisita, lagi kong binabanggit, lagi hindi mawawala yung patutuo na ginagawa ng Panginoon. Pwede ka namang makagamit ng pakipag-usap na hindi mo kailangan maging chargy. Hindi mo kailangan mo laging gamitin na, alam mo, mahal ka ng Diyos. Hindi mo kailangan laging gano'n. Siyempre, pagkakausap mo ba naman mga iba-ibang tao. So, iba-iba rin wisdom ang pwedeng ibigay sa iyo ng Panginoon. Pero mahalaga, maibahagi mo ang kabutihan ng Panginoon. Amen? Amen. Maibahagi natin ang kabutihan ng Diyos. So, ano man tayo meron, talento, ano mang kakayanan, ano mang mga bigay na kaloob sa iyo, ipagamit natin sa Panginoon. Sa labi, kakayanan kang kumita, kakayanan kang umawit, tumugtog, pagsulat. Salamat po sa gumagawa ng aking PowerPoint na ngayon hindi na ako nahihirapang gumawa, sineset ko lang ang outline, meron nang gumagawa. Matagal ko pinagpe-pray, pero ngayon ay may gumagawa na. At mas maganda ay sa akin gumawa. Pa-improve ng pa-improve. Mas magaling gumawa. Kasi siyempre iba yung nakikita niya, iba yung kanyang tingin sa artist sa akin. Yung akin, masyadong, yung panahon ko pa yata, ang aking style. So, pag-amin tayo. Ano mo meron kang kakayanan? Talento. No? Yung iba sabi ko, matanda na akong pastor. No? Like ko po sinasabi sa ating mga senior citizen, meron pa yung kita magagawa na hindi to karaniwang ginagawa ng ibang kabataan. Ano yun, pastor? Yung manalangin. Kasi mga kabataan, bihira naman yan ng talagang nagpe-pray. Bihira.
Kung kayo nagpipray, praise the Lord. Mabuti. Pero sa matatanda, talagang, lalo-lalo, hindi na makagagawa sa bahay, isa hindi nakalalabas ng bahay, pero pwede silang manalangin. Amen. Papasa na sa manalangin. Panalangin natin ang bawat isa. Kaya nga po, importante yung panalangin. Panalangin yung pastor, panalangin yung bawat isa. Panalangin yung mga leader. Katulad this coming journey into Esther, ipag-pray na natin mula ngayon. Ng bawat pamilya ay makibahagi. Remember, just only 15 minutes a day. Pero ang laki pong impact na kaya itong gawin sa ating sambahayan. Amen? Tayo po'y tumayo, tayo manalangin. Hallelujah. Banal na pagtubay, divine guidance. Maka-Diyos na pagtubay, makalangit na pagtubay. Sa magitan ng bagay na ito, nagagawa natin gumawa ng mga bagay higit pa sa normal. Hindi lamang new normal. Higit pa, lagpas pa, beyond normal. Dahil ito'y gawa ng banal na Espiritu. Hindi ito gawa ng tao. Hallelujah. Tayo po'y manalangin. Ihanda natin ating mga sarili. Panginoong Diyos, kami po'y lumalapit sa iyo upang ganapin namin ang isang ordinansa. Ito ay ang pagtanggap ng banal na hapunan. At dalangin ko, Panginoon, ay patuloy mong pong pagpalain at pakalinisin ang bawat isa na kami po'y tatanggap ng Santa Cena. Samahan mo kami, Panginoon, maging ang mga maiki-join sa amin pong FB Live. And even, Panginoon, ang naroon sa Zoom, I pray, O God, na ihanda mo po ang aming mga buhay. Pagpalain mo po ang mga tinapay at pagkain na aming tatanggapin. Maging kalakasan ito ng aming katawang lupa, daluyan ng iyong himala ng pagpapala. At maging silbi at daluyan ng iyong himala ng kagalingan, kalakasan ng aming mga katawan. Pagpalain po ang bawat isa, natanggap namin ang kagalakan ng pagdiriwang ng araw na ito at ang kapangyarihan ng iyong kamatayan sa krus at muling pagkabuhay. Sa pangalan ni Jesus po, ang dalangin. Amen.